Tatapos na natin mag-deliver dito sa JNT, located dito sa Barangay Banlik, Cabuyao, Laguna. So ngayon, pasok na tayo. Buti na lang hindi tumuloy yung ulan kasi kanina makulimlim. Let's go para hindi tayo malate. Tanggalin lang natin to. Bigat. Ngayon ay araw ng Sabado mga tropa, kaya ina-expect natin maraming mga batang dismo mag-aabang sa atin, o hindi man mag-aabang makakita sa atin dahil walang pasok. So ano pang inaantay natin? Without further ado, good morning mga tropa. Op. Sorry. Alright, let's go. Dami nangyari ngayong araw mga tropa. Grabe, pagkagising ko na-stress agad ako. Kasi meron tayong customer sa mga binibenta ni Tonton na gustong i-refund yung kanyang mga laruan na nabili. May pagkakamali ako kasi natabunan na mga tropa. So matagal niya nang sinasabi na i-deliver na yung laruan. Ang kaso, every time na may bibili natatabunan. Tapos itong mga nakaraang buwan maraming nangyari na kaya nadidelay yung pag-deliver natin. Nandyan yung nagkasakit ako, nagpahinga ako ng 2 linggo. Tapos nung magdi-deliver na, walang bubble wrap si JNT. So ang dami talagang aberyang nangyari. Hindi lang siya yung apektado sa nangyari. So marami sila. So humingi ako ng paumanhin. Yung iba naiintindihan, pero hindi natin maiwasan na yung iba hindi makakaintindi. Tulad nga nung isa nating tropa. So ini-insist niya na i-refund na lang daw yung pera niya, which is malaki yun kasi naipon na yun mga tropa. Since February pa nag-iipon na ng laruan sa akin yun. Ano na ngayon, October na, mag-iisang taon na inipon yung laruan, imagine. Tapos mostly sa laruan 10 pesos, 30, 50. Kaya madami talaga. Humingi ako ng pasensya, dami kong sinabi, ganyan, pero ayaw talaga. Gusto niya talaga ibalik niya lang daw yung pera niya. Dumating pa sa punto na ang dami niyang sinabi na hindi maganda. Sinasabi niya, scammer ba daw ako? Pag di ko daw binalik yung pera, nandyan yung suga pa daw ako sa pera. Alam niyo yun? Nung una mabait pa nagpupo pa lahat ng salita niya may po. Pero nung bandang huli, ayan na, lumalabas na yung tunay na. Pero hindi natin pinatulan kasi sinasabi daw nila na customer is always right. Pero sa tingin ko, hindi sa lahat ng pagkakataon na customer is always right, di ba? May pagkakataon na mangyari yung shipping today. Kasi nung nagchat siya, sabi ko naku, patay. Sabi ko pasensya na. Sabi ko send mo na lang boss yung ano mo, yung shipping address mo. Kasi wala na daw siya dito sa Cavite, nasa Mindanao na daw siya. Sabi ko sige boss, send mo na lang yung address mo sa Mindanao. Ayaw naman ibigay. Ibig sabihin, ayaw niya na talaga. Wala na daw siyang interest dun sa laruan. Pwede ba yun? Pinaipon mo ng ilang buwan, mag-iisang taon, tapos ngayon sasabihin mo hindi ka na interesado. Para ka lang nagpatago ng pera sa akin. So sabi ko boss, hindi pwede. So sabi niya, ibenta mo na lang. Sabi, benta ko na lang daw. So sabi ko, sige, ibibenta ko, tatry ko. Pero hindi ko masisigurado na mabibenta lahat yung laruan na yun. Kasi hindi naman pare-parehas lahat ng utak o lahat ng gusto. Hindi naman ibig sabihin na binili niya yun, may bibili din, di ba? Depende pa rin sa tao kung magugustuhan yung mga napili niya. So sabi ko, kung ano na yung mabibili, boss, yun na ibibigay ko sa'yo. Pero yung may iiwan, ipapadala ko pa rin sa'yo yun. I-ship ko pa rin sa'yo yun. Ay, may stress tayo mga tropa. Pero pasalamat ako kasi hindi ako sumabog nung sinabi niyang scammer tsaka suga pa ako sa pera. Yun ang ayaw na ayaw ko dahil ni minsan
hindi ko sinasamba ang pera. Hindi ko sinasamba ang pera. Yun ang ayaw na ayaw ko. Dahil yung pera, madaling kitain yan, madaling nawawala. Kaya hindi natin dapat sambahin yan. Ang pangit lang, no? Ang tingin sa amin mga reseller, mukhang pera. Di ba? Ang sakit magsalita ni tropa, hindi maganda. Pero salamat pa rin ako kasi natiis ko. Hindi tayo sumabog. Nintindi na lang natin yung sitwasyon kasi may pagkakamali tayo, 'di ba? So yun yung nangyari.